Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon sa GMRC 3, Quarter 4, Week 4, Day 1 ay tungkol sa mga gawaing panrelihiyon sa ating pamayanan. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang mga pamantayan sa ating aralin ngayon. Pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto, at mga layunin. Panimulang gawain. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat nakapasok kayong lahat. Bago tayo magsimula sa aralin, tayo muna ay magkwentuhan. Para sa ating balik-aral, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging responsable at mali naman kung hindi. Number 1. Ang pagtatapon ng basura sa tapat ng bahay ng kapitbahay ay isang paraan ng pagtulong sa kalinisan ng barangay. Number 2. Ang pakikilahok sa mga barangay assembly ay mahalaga upang malaman ang mga proyekto at problema sa komunidad. Number 3. Hindi na kailangan sumunod sa curfew dahil karapatan nating lumabas anumang oras natin gusto. Number 4. Ang pagboboluntaryo sa paglilinis ng kanal o pagtatanim ng puno ay tanda ng pagmamalasakit sa kapaligiran. Number 5. Ang pagiging responsable ay tungkulin lang ng mga opisyal ng barangay at hindi ng mga kabataan. Pagganyak. Ano ang ginagawa ng mag-aral? Ano ang pananampalataya? Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, nakakikilala ng mga gawain ng rehiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay higit pa sa simpleng paniniwala. Ito ay ang matibay na pagtitiwala at pag-asa sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa mga bagay na hindi nakikita ngunit nararamdaman ng puso. Ang pagkatutong maging magalang sa pananampalataya ng iba ay mahalaga para sa ikabubuti ng pamayanan. Mahalagang malaman ang kahulugan ng mga pananampalataya upang mapagtibay ang ugnayan sa Diyos. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Narito ang mga iba't ibang uri ng paraan kung paano manampalataya. Para sa anin, unang larawan, ang mga mamamayan ay nasa loob ng simbahang Katoliko. So tuwing Sunday o Saturday, tayo ay nagsisimba. Para naman sa ikalawang larawan, ang iba naman ay nasa loob ng moske. Para sa pangatlong larawan, samantalang ang iba ay nasa kanilang tahanan at taimtim na nananalangin. Mahalaga ang paggalang sa iba't ibang relihiyon. Mahalaga na simulang matutong maging maalam sa iba't ibang pananampalataya sa murang edad. Mahalagang maipahayag ng inyong nakikilala ang mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Anong gagawin sa nanunukso ng nakahijab? Pagsasabihan ko ang mga kaklase ng maayos na mali ang kanilang ginagawa at ipaliliwanag na dapat nating irespeto ang pananampalataya ng iba. Ipararamdam ko rin sa kaklaseng nakahijab na siya ay ligtas at tinatanggap. Paano kakausapin ng bagong miyembro na iba ang gawi? Sisimulan ko ito sa isang ngiti at magalang na pagbati. Halimbawa, kamusta po? Welcome sa aming barangay.
Magpapakita ako ng interes na makilala siya ng walang paghuhusga upang maparamdam sa kanyang kabilang siya sa komunidad. Pangatlo, saan hihingi ng gabay sa pananampalataya? Maaaring lumapit sa mga magulang, nakatatanda sa pamilya o sa mga leader ng relihiyon tulad ng pari, pastor o imam. Maaari ring magbasa ng mga banal na kasulatan na batayan ng iyong kinabibilangang relihiyon. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gawain 2. Ang pagkilala sa iba't ibang uri ng pananampalataya ay gawain ng magalang na mamamayan. Narito ang iba't ibang halimbawa ng relihiyon. Iglesia ni Cristo, isang malaking organisasyong Kristiyano na nagmula sa Pilipinas. Kilala sila sa kanilang pagkakaisa at maayos na mga gusali ng sambahan. Buddhism, isang relihiyon na nakatuon sa paghahanap ng kapayapaan o inner peace. Hinduism, isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundo, naniniwala sa konsepto ng karma at dharma. Seventh-day Adventist, isang grupong Kristiyano na nagpapahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan at pangingilin sa araw ng Sabado. Jehovah's Witnesses, kilala sa kanilang masigasig na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa bahay-bahay. Aglipay o Philippine Independent Church, isang lokal na simbahan sa Pilipinas na may hawig na tradisyon sa Katoliko ngunit hiwalay sa pamamahala ng Roma. Paglalapat at paglalakad. Matapos ang talakayan, itanong ito sa mga mag-aaral. Number 1. Ano ang iyong mararamdaman kapag nakikita mo na iginagalang ng bawat isa ang pananampalataya sa pamayanan? Number 2. Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong paraan para mahikayat at maging mas malapit sa Diyos ang inyong mga kapwa mag-aaral? Number 3. Nangangako ka bang laging maging magalang sa mga pananampalataya ng iba? Pagtatayaan ng natutuhan. Makinig ng mabuti sa mga pangungusap, basahin ito ng mabuti o makinig ng mabuti sa guro. Iguhit ang puso sa tabi ng numero kung ang bahayag ay nagpapakita ng pagiging malapit sa Diyos at biyak na puso naman kung hindi. Number 1. Si Yesha ay naiinip kung kailangan niyang magdasal bago kumain. Number 2. Si Aisa ay tumatahimik kapag nananalangin ang kanyang kaklase. Number 3. Si Renz ay tumitigil sa paglalakad kapag oras ng dasal at naririnig niya ito mula sa sound system. Ito ang tamang tugon. Number 1, biyak na puso. Number 2, buong puso. Number 3, buong puso. Mahusay mga bata. Mahusay mga bata. Natapos niyo ang ating aralin sa GMRC 3. Hanggang sa muli, paalam mga bata. Magandang araw mga bata.